And good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Shop. So tanghali na at ngayon pa lang tayo makakakit dito sa growing area. At tignan natin kung ano yung lagay ng ating mga halaman. So kapag walang dilig ganito yung tsura nila. Kung mapapansin nyo yung mga moss, namumuti yung ibabaw. So hindi naman matutuluyan yan, pwede pa tayo magdilig mamayang hapon, which is ayun ang gagawin natin yan. At sa mga iba naman medyo nakakakaba tulad dito sa Helium-4, kasi ang kailangan yan medyo may tubig yung picture. At kung makikita nyo, kakaunti na or halos wala ng tubig. Pero mamayang hapon na natin yung didiligan. The reason is medyo malamig pa ang panahon. Tanghali mainit, kung mainit pero hindi ganun kainit. At hindi rin ganun kadry yung so may lumigmig yung hangin. So ito naman yung iba, kung mapapansin nyo naman dito sa ating mga carnivorous bromeliads. Dati-dati lagi may tubig, ngayon wala na. At yung kanilang mga top media ay namumuti rin. So tingnan nyo yung may pa, bahid pa rin ng pag-green dahil sa algae. Pero dahil naka net pot, very healthy yung mga plants, walang namatay kahit na isa. Actually instead na nagkaroon pa ng mga anak-anak itong mga ating mga bromeliads. Tingnan nyo to, diba? Meron tong anak, meron pang isa yan. Saan ba ito? Maliit yan. Tapos alam ko meron pang iba dyan na merong mga maliit. Wala na yata, dalawa lang. Ito naman, meron akong ina-acclimate ng mga seedling ng mga nepenthes. Nasa outdoor pulsan at okay na okay sila. At ito pala yung update sa mga mga cephalotus na nasa outdoor growing. As expected sa cephalotus, hindi talaga siya mabilis lumaki pero lumalaki. Ayun ang mahalaga. At ang isa sa mga pinakamahalaga pa, yung buhay sila, growing at healthy buhay. At itong nag-iisang leaf na to, ayan may papausbong na. Kung hindi ko i-zoom, hindi ko na-notice yan na meron ng papausbong na isang growth point. So yung kasi natin dati, yung kaisipan natin kapag cephalotus madaling matuyo sa outdoor, so totoo naman yun. Pero kung yung mga BFT natin direkta na dito, wala na acclimation, etong cephalotus kailangan i-acclimate kasi may mga feature siya na kapag ka na-dry matutuyo. Sa mga BFT naman may rhizome sila na pwedeng umusbong uli kahit matuyo yung mga naunang mga traps tulad na itong mga to. Ito isa sa mga pom-poms. Matuyo lahat ng traps at may papausbong na hopefully traps, hindi flower stalk. Pero kung flower stalk, hayaan na natin yan na magbulaklak. Tapos may nadisgrasya pala tayong isa sa last time na dumating yung mga ultra rare and rare ay etong si GJ supernova, hindi na iba yata ito. GJ explosion pala to. So ayan, binunot ko na yan nakaraan, sinend ko dun sa nagbenta sa akin, tinawanan lang ako. So may mga risk talaga ang pag-aangkat ng or pag-i-import ng mga BFT or ng iba pang mga halaman. So yung iba naamin nila na mali sila, yung iba naman tatawanan ka lang, pero mabait yung seller na yan. At alam ko babawi yun sa susunod. Pero ang kabutihan palad naman kung namatay itong GJ explosion, meron tayong dalawa kasing GJ explosion na pinarating natin. Pero hindi mahal. Dito mas mura sa Pilipinas. Bakit naman ako bumili sa labas kung mas mura pala dito? Kasi ito sigurado ako GJ explosion to. Talagang pom-poms. At sumunod, set
kasi yung bili ko dito. Ayan, set price. So kung iba, itong mahal, hinayaan ko na kasi ah, may mga iba naman na medyo mas mura kaysa sa iba. So bawi-bawi lang, no? And para i-accept ko yung deal. So, and ito namang mga Chinese dumplings na hindi natin nire-rename. Kasi yung iba, papansin ko, nire-rename yung mga pangalan. Pero hindi ko sinasabi na may nagre-rename dito sa atin. Yung iba lang. Ayan, ito yung legit na Chinese dumplings. Ayan. Tapos may nagtanong rin pala, no, kasi may nabentahan tayo na nakaraan na hornbill. Sabi niya, parang kamukhang-kamukha na ito yung bloody nurse. No, nagkakamali, sabi niya. Kung hindi ka nagkakamali, kamukhang-kamukha talaga siya ng bloody nurse. Ang pagkakaiba lang ng bloody nurse at ito pala, bloody nurse at etong hornbill. Ang hornbill ay ito pakita ko sa inyo, parang merong saktong-sakto. Ang hornbill meron siyang, tingnan yung kurba ng traps, yung hindi pa nabumubo. Ayan. Ayan, para siyang tuka ng hornbill. Sa bloody nurse, hindi mo mahawakan ng ganyan. Yan, ng ganyan, oh. Hindi mo mahawakan ng ganyan. Ano mangyayari sa bloody nurse kapag hinawakan mo ng ganyan? Malulukot na parang papel. That's the one of the indication talaga. Parang hallmark ba yan? Ng bloody nurse. Easily deformed. Tapos yung kulay niya green to orange and deep red, parang ang blood. Ito naman si hornbill, more on yellow orange siya, and yung medyo apple green yung kulay. So kung hindi pa ako nakapag-alaga ng bloody nurse dati, mapagkakamalan ko talaga ng bloody nurse, pero hindi, malaking diferensya. So ayan, kasi ito pala yung update rin sa aquarium natin. Kung dati-rati siguro kung ano na pinagagawa ko dito, kasi mukhang mamamatay na yung tsura, diba? Pero dahil ngayon alam na natin yung isa sa mga sikreto natin ngayon, paano natin napapaganda lahat ito. Bukod sa prayer, nagpe-pray namin ng mga pamilya namin, ng mga halaman. Bukod doon, ay hinahayaan lang namin sila mag-grow in their own pace. Hindi namin sila minamadali, pinapropagate, ina-uproot. Ayan. So, kahit makikita nyo na parang hindi kaganda-ganda ngayon yan, pero hintayin nyo lang yung ilang panahon, ilang months or weeks lang, gaganda uli yan. So ganun naman lahat ng mga gifty dito, dumating na hindi maganda. Tulad na lang halimbawa ng B52 na sinabihan pa na weak genes nung mismong nagbenta sa akin na ito, kaya namatay daw yung mga ibang BFT na dumating. Sabi niya weak genes kasi tingnan nyo ngayon kung gaano kaganda yung mga B50 natin. At ito yung seedling size, medium size. So lalaki pa yan ng pink 3 to 4 times yung size. No? So ito rin yung hawk. No? So ayun ay mga 3 to 4 times rin na lalaki pa. So hindi pa yun yung final form nila. Ito yung Jaws na parang natural na BFT lang, pero ngayon tingnan nyo kung gaano kaganda yun. Ito yung itsura naman ng Dutch, upright. Hindi nyo lang makita yung katawan kasi nasa ilalim eh. Ito naman si Dragon's Breath, tingnan nyo ang gaano kaganda yung Dragon's Breath ngayon. So maganda yung mga BFT ngayon. Dumating yun na hindi maganda. Parang ito ka maganda pa eh, kasi individually arrange to ng pinadala kasi nga mahal. Pero etong mga to, yung iba dyan tumpukan. O kaya yung iba naman individually rin arrange, pero iba yung care talaga dito. Kasi ito dumating to na may protection sa matinding init. Hindi ko na sabihin yung pamamaraan, susunod na. So ito naman ay mga GJ giant form. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung GJ giant form natin. Ito naman yung big mouth.
Ito yung big mouth na observe ko dito. Kaya siguro tinilawag na big mouth. Para siyang flesh ng mouth ng human, yung kulay niya. Ayan. Parang ano, ayan, ang kulay niya. Lalo na nung before pa mag-red na ganyan yan. Parang ano talaga kulay ng flesh eh. Parang pag nakapunta kayo sa wax museum, yung kulay niya ganun yung mouth niya. So ito naman yung salmon. Ayan. Tapos ito naman si ano, si ano na ito, Harmony. Tapos yung napakagandang ano, lettuce. Mukhang kailangan talaga natin magdilig ng tanghali. Tingnan nyo nangyayari sa mga BFT natin. So, ayan. Kahit na to na parang nadidisgrasya minsan tulad ng mga ganyan, no? May mga parang mamamatay. Hinahayaan ko lang yan. Tutubuan uli yan ng ano, mga BFT at lalaki ulit. So, stay put lang. Huwag nyo masyadong galaw-galawin kasi mas ginagalaw niya, mas matutuluyan niya. Siguro sa thousands of BFT na naalagaan ko this year, siguro ang casualty siguro wala pang 5% sa BFT Ayan, wala pang 5% kapag hindi mo ginagalaw. Pag ginalaw ko ay lang hindi ko ano, kasi dati talagang natutuluyan. So mas maganda na siguro hindi natin galawin para magtuloy-tuloy yung ganda at laki nila. Tapos may nagtanong rin na isa, anong difference ng Archangel version 1 sa version 2? Ang Archangel 1 mas pa-wide yung tubo, tapos mas arc yung traps niya. Saan ba yung Archangel? Wala tayong Archangel 1 na ngayon na-sold out. Na-sold out ba? Tapos na-sold out. So ito yung Archangel 2. Ang Archangel 2 pa-arc din yung kanyang traps, pero sa sobrang arc niya nagbubukaka siya. Ayan. Ayan. Nagbubukaka siya. Ang ganda ng kulay. Kulay rin ng Archangel 1. So ayan. So mas matingkad si Archangel 1, mas may contrast naman yung kulay ng Archangel 2. Ayan. So iba kasi ng ano yan sila. Hindi natin pwedeng sabing parehas eh. Kasi iba talaga yung traits ng Archangel 1 and Archangel 2. Tapos yung white pala natin benta na. Tapos ito yung Royal Red na mula sa parang mamamatay na halaman. Ngayon napakaganda. So ayun, yun lang muna siguro. At paliliman lang natin ng konti, magdidilig tayo kasi may mga paso tayo na hindi maganda yung kulay, ang matutuyo eh. Tulad na lang nito, puting puti na, pero hindi ko didiligan pa, ibabaw pa lang naman yung ano niyan, puti. So mamaya natin diligan pag medyo malilim na, hindi pa naman critical yung lagay ng mga yan, kaya pang magtiis na ng ilang oras. So yun lang muna. God bless and bye bye.